ang kahalagahan, pinagmulan at pag-usbong ng wika. Maupay na adlaw sa inyo na tanan. Ako si Saradonia Joanna Lorraine E. Comanda at ako ay narito ngayon upang ibahagi ang aking talumpati tungkol sa wika. Ako ay isang Pilipino na lumaki at ipinanganak sa aking bansang sinilangan. Pilipino ang anyo, Pilipinas ang bansa, Pilipino ang dugo, at Filipino ang wika. Kumusta ka? Kumusta kayo? Kumusta mga kababayan? Kumusta na wika naming sinilangan? Ang wika ay hindi lamang simpleng kumpol-kumpol ng mga titik at mga tunog. Ito ay isang pundasyon ng kultura, identidad at pagkakakilanlan ng bawat bansa at lahi. Sa aking talumpati na ito, bibigyan ko kayo ng sariwang perspektibo tungkol sa wika. Ating tuklasin ang pinagmulan nito at pag-usisahan ang iba't ibang bahagi at uri nito. Una, ang wika ay isang haligi ng pagkakakilanlan. Ang ating wika ay nagpapakita ng ating kultura, kasaysayan at mga kaugalian. Sa pamamagitan ng wika, naihahayag natin ang ating mga damdamin, ideya at karanasan. Ang wika ay hindi lamang isang paraan ng komunikasyon. Ito ay isa ring pook ng kasaysayan at nagpapahayag kung paano tayo umusbong bilang isang lipunan. Ang pagsilip sa pinagmulan ng wika ay nagpapakita ng kasaysayan ng sangkatauhan. Ang mga sinaunang tao ay nagsimulang gumamit ng mga simpleng tunog upang sila'y magkaunawaan. Mula dito, naitatag ang mga unang wika. Ang pag-usbong ng mga wika ay kakibat ng pag-usbong ng kabihasnan. Ang pagsusulat, ang kalakalan, at pakikipag-ugnayan sa iba't ibang kultura ay nagdudulot ng pagbabago at pag-unlad sa mga wika. Ngayon, tuklasin natin ang iba't ibang bahagi at uri ng wika. Ang wika ay hindi isang monolitikong konsepto. Ito ay may iba't ibang aspeto at bahagi na nagbibigay kahulugan at kahalagahan sa ating komunikasyon. Narito ang ilang mga bahagi at uri ng wika. Una, ang wikang pambansa. Ito ang opisyal na wika ng isang bansa. Sa Pilipinas, halimbawa, ang Filipino ang isinilbing wika ng bansa, habang ang Ingles ay itinuturi na pangalawang wika. Pangalawa, ang wikang lokal. Ito ay mga wika o dialekto na ginagamit sa iba't ibang rehiyon o lugar. Sa Pilipinas, may iba't ibang wikang lokal tulad ng Cebuano, Ilocano at Waray. Pangatlo ay ang wikang pampanitikan. Ito ay isang uri ng wika na ginagamit sa panitikan. Ang wika ng mga nobela, tula at dula ay naglalaman ng mga komplikadong struktura at paggamit ng mga salita. Pang-apat ay ang wikang teknikal. Ito ay ginagamit sa mga teknikal na larangan tulad ng siyensya, teknolohiya at matematika. Ito ay madalas na puno ng mga terminolohiyang pang-agham. Ang panglima ay ang wikang kolokyal. Ito ay isang simpleng anyo ng wika na ginagamit sa pang-araw-araw na komunikasyon. Madalas itong may mga salitang kalye at pinaikli na mga salita. Ang huli naman ay ang wikang balbal. Ito ay mga ekspresyon, salitang kanto o mga tabo ng mga salita na ginagamit ng ilang sektor ng lipunan. Karaniwang hindi ito ginagamit sa mga formal na sitwasyon. Ang pagkakaiba-iba ng mga uri ng wika ay nagpapakita ng kakayahan ng tao na mag-angkop sa iba't ibang sitwasyon at pangangailangan. Ipinapakita nito ang kakayahan ng wika na umunlad at umangkop sa mga pangangailangan ng lipunan. Sa huli, dapat nating tandaan na ang wika ay hindi isang bagay na nahahadlangan.
Ito ay patuloy na nagbabago at umaayon sa pangangailangan ng panahon. Sa pagtatapos, ang wika ay hindi lamang simpleng pag-uusap. Ito ay isang pagpapahayag ng kultura, kasaysayan at pagkakakilanlan ng isang lipunan. Ang pag-unawa sa kahalagahan, pinagmulan at iba't ibang bahagi o uri ng wika ay nagpapalalim sa ating pag-unawa sa pagiging isang tao. Kaya't isang puso natin ang pag-aaral at pagpapahalaga sa wika. At siguraduhin ito'y laging may saysay sa ating buhay. At dyan lamang po natatapos ang aking talumpati. Maraming salamat po at magandang araw muli sa inyong lahat.